Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng ABS-CBN News. Just in. Palace confirms President Ferdinand Marcos Jr. and Naga Mayor Leni Robredo will meet in Naga City on February 21. So ano ngayon? 19. Sabado. So, ano bang dahilan? Bakit mag-meeting ang dalawang dating magkalaban? Dalawang beses na silang naglaban eh. Oh, ito naman, si Optic Politics, sabi niya, magkikita si BBM at Leni. Magsiselos kaya si Liza? Okay, reaction. Tingnan natin ang reaction ng taong bayan. Ano? Ito, sa ABS-CBN, 28,000 ang nag-react, 17,000 ang tumatawa, 7,000 lang ang nag-like. Okay, so anong mga comments nila? Nanliligaw na. Big V. Nako, may kakain na naman ng suka. Parang lahat na yata sila. Buti na lang talaga hindi ako kakampi. Melvin Adolfo, dito na itatag ang DDH kontra DDS. Ano yan DDH? Diehard Duterte haters and Diehard Duterte supporters. So, in fairness naman sa kay Naga City Mayor Leni Robredo, I believe ang isang purpose na magpunta ang Pangulo doon sa Naga is may inspeksya na what's this? May inspeksya na flood control project sa Inquan. Marcos will visit anti-flood operations. Ay, hindi pala project. Operations. Bakit? Nagbaha ba sa ano? Nagbaha sa Naga? They will visit anti-flood operations along this Sagup Creek, one of the critical waterways in Naga. Yan. Double time ang trabaho ng mga kawani ng DPWH para ibsan ang pagbabaha sa low-lying areas sa Bicol region. Castro, who was wearing Robredo's 2022 campaign color pink, denied that neither her choice of clothes nor the president's weekend trip to Bicol signaled the Marcos Jr. administration was negotiating with other political groups for the 2028 election. Well, kanya-kanyang speculation, but to me, ito na, simula. Nataranta na sila. Nag-declare lang si BP Sara, tatakbo ako 2028. Oh, ano ngayon? Kaya nyo na ba ako? Oh, nataranta, nako. Ito na, lalapit na sila para kausapin kaya si Madam Leni. So, ano kaya ang... Kasi, wala talagang malakas na kandidato ng administrasyon. Kung gusto ng administrasyon na may tsansa silang talunin si BP Sara sa 2028, the only candidate na may chance na makadikit, hindi talunin makadikit kay BP Sara is si BP Leni. Former BP Leni. Kasi nga may political base ang Dilawan, solid yan. Nung tumakbong Vice President si Madam Leni, 14 million ang nakuha niya. Noong 2022, 15 million ang votes niya. I believe nandyan pa rin yan, yung mga Dilawan na yan. Intact. Kailang, according to Congressman Erese, dapat si Madam Leni, para suportahan siya ng mga kakamping, dapat tatakbo siya under the Liberal Party, under
the United Opposition. Pwede. Makakuha siya ng pinakamababa 15 million. Kailang kung makipag-coalition siya with the administration, sabi ni Congressman Erese, ibang kwento na yon. Maraming mata-turn off na mga dilawan kasi nga lumalabas, kinakain nila ang kanilang isinuka. Anong sabi ni Madam Leni no, nung bago mag-election 2020 yun? Yan, si Bongbong Marcos, number 1 yan, sinungaling. Oh. Klarong-klaro sinabi niya. Number 1 yan, sinungaling. Pangalawa, hindi mo yan maasahan sa mga mahirap na sitwasyon. Tatalikod yan. Tatakbo yan. And she's correct. Ngayon, ang daming sinasabi ng Pangulo. Yun pala, iba ang nangyayari. Example, yung pabahay program. Sabi niya, 1 million per year ang ipapatayo niya. So, 6 million sa isang taon. Anong nangyari? Ngayon, naka 3 years na siya, binandera niya, pinagmalaki, 423,000 pa lang ang naipapatayo niyang pabahay. Ganyan siya magsalita. Sabi niya, walang magugutom na Pilipino pagtapos ng aking administrasyon. Anong nangyari? Dumadami ang nagugutom. Kaya, ang question ngayon, papayag ba si Madam Leni na makipag-koalisyon o siya ang magiging standard bearer ng administrasyon? Ano sa tingin nyo? Tingin ko may prinsipyo si Madam Leni. Hindi siya makikipag-koalisyon kay Marcos Jr. Kung tatakbo man siya, solid na opposition sila. Sino ba yung nagsabi? Leni Risa. Yan ang nakikita, I think si Congressman Erese ata. Leni Robredo for President. Risa Ontiveros Vice President. Yan ang kandidato ng mga dilawan. And that's good. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas magandang, mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Hello mga ka-viewers, live ta karon, mao ni ang matabangan hatugsin si Kuya. Salamat tayo. Salamat tayo. Tahinawa nga sin. So si Kuya, so mani ang balay, ato pa niya. Salamat tayo. So mao ni ang balay ni Kuya ang atupan sa nahat gihatag sa iya nga yero. So nagagatog na nakapos na gid si Kuya. So mao ni ang balay ni Kuya ngayon gipatindog. Natagaan man siya gyero. So mo na yung gitaod na. So ako man naging si Kuya. So nindot na gid yung balay. So nindot ka no kay karon nahumanag-yod ang balay ni Kuya o so nindot na kaayo kay nahumanag-atop. Ang gihatag sa iya nga yero, plinsen, pako, ug lansang, nakataon na gid niya oh. So nindot kayo. Oh mana. Og karon Kuya unsa imong masulti nga natagaan kag yero? Ay, pasalamat gid mi sa kuan naghatag og sin kay nakahuman gid mi kuan. Salamat gid sa Ginoo ug sa nagtabang og kuan sin. O so pila na imong edad Kuya? 49 na. Sa 49 na ka. So na kay mga anak. Na ana. So asa imong mga anak Kuya?
Nag-eskwela. So nang eskwela pa sila. So unsa imong pangunabuhian kuya nganong karon pa man maatupan imong balay? Kuan na gyud mag-uma. So mag-uuma lang ka kuya. So si kuya mag-uuma lang so dako kayang pasalamat kay natabangan siya og nakaatop siya sa iyang balay og yero. So salamat kaayo sa nagtabang ug sa nagtan-aw sa video. God bless.